Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw mga kaibigan, narito ang mga nagaganap sa ating inaabang-abangan sa Batang Quiapo. Dumating na si David sa bahay nila upang mangingi ng tulong sa tatay niya. Ngunit nang makita na ni Rigor si David, hindi ito makapaniwala dahil bugbog sirado nga ito at halos hindi na ito makalakad. Agad namang tinanong ni Rigor kung sino ang gumawa sa kanya at sinabi naman ni David na si Tanggol nga daw ito. Galit na galit si Rigor nang marinig niya ang pangalan ni Tanggol. Pagbabayaran nga daw ni Tanggol ang ginawa niya kay David. Habang nag-uusap si Rigor at si David, lumapit si Marites at sinampal niya agad si David dahil sa galit niya. Sunod-sunod ang sampal na natanggap ni David mula kay Marites dahil hindi nga maintindihan ni Marites kung bakit pa magpanggap si David bilang Tanggol. Lumapit naman si Rigor at inalam niya ito kung ano ang nangyayari sa kanila ni Marites at David. Hindi na napigilan ni Marites na ibunyag kay Rigor ang lahat ng kasalanan ni David. Sinabi ni Marites na matagal na raw niloloko ni David ang pamilyang Montenegro dahil nagpapanggap ito bilang Tanggol. Doon na nag-umpisa, mas lalong uminit ang ulo ni Rigor nang marinig niya ang pangalang Montenegro dahil buong akala niya ay matagal nang patay si Ramon Montenegro. Ngunit nagkakamali siya at lalo pang sumabog sa galit ang ulo ni Rigor nang sinabi ni David sa kanya na si Ramon nga daw ang kabit ng nanay niya. Sa sobrang galit ni Rigor, hindi na napigilan ni Rigor na saktan si Marites. Sabay tanong kung totoo nga ba daw buhay si Ramon Montenegro. Ito na nag-umpisa ang gulo. Hindi tumigil si Rigor sa pagbugbog kay Marites kaya kinuha ni Tinding ang baril ni Rigor. Ito na niya tinutok kay Rigor at hindi magdadalawang isip si Tinding na barilin si Rigor dahil niyang ipagtanggol ang kanyang pamilya kahit ano pa man ang mangyari. Sa kabilang banda, dumating na si Ramon sa San Dimas kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi niya mapapatawad ang panlulokong ginawa ni David. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na walang pwedeng makakatakas sa kanila ni David. Kailangang magbabayad si David sa panlulokong ginawa niya at di nagtagal dumating na rin si Tanggol upang maningil sa may utang sa kanya. At makikita sa mga mata ni Tanggol ang galit nito. At ito na rin ang tamang panahon upang maningil si Tanggol sa taong nagnakaw sa kanyang pagkatao na walang ibang dapat managot kundi si David. At panahon na rin na makilala na ni Ramon ang tunay niyang anak na si Tanggol. Kaya naman mga kaibigan, pakatutukan na lang natin ang mga susunod pang magaganap dito lang sa Batang Quiapo. At wag po sana ninyong kalimutan na i-like, i-share at pahingi na rin ng isang subscribe. Maraming salamat sa inyong panunood.